At ang pangalan ng lalaking iyon ay Sunwoo. Pagkatapos makaligtas sa bangungot na iyon, determinado si Sunwoo na bayaran ang dugong utang na ito anuman ang mangyari. Nagsisimula ang kwento noong si Sunwoo ay tapat pang tauhan ng amo niyang si Mr. Kang. Sa nakaraang 7 taon, inasikaso ni Sunwoo ang lahat ng sobrang maayos at malinis hanggang sa maging perpekto. Isang beses, may mga siga na pumunta sa restoran para manggulo. Oras na para magsara, pero ayaw pa rin nilang umuwi. Kaya tahimik na pumasok si Sunwoo sa kwarto na may malamig na mukha. Pagkatapos tapusin ang trabaho, bumalik si Sunwoo para magulat sa amo niya. Nakakuha si Sunwoo ng walang katapusang papuri mula kay Mr. Kang. Pero nagdagdag si Mr. Kang ng babala. Kahit gaano pa kaganda ang matapos na 100 gawain ni Sunwoo, kung magkamali lang si Sunwoo ng kaunti, mawawala ang lahat sa kanya ni Mr. Kang. Pati buhay ni Sunwoo ay hindi ligtas. Pagkatapos, binigyan ni Mr. Kang si Sunwoo ng isang mahalagang bagong gawain. Kamakailan, natuklasan ni Mr. Kang na ang kasintahan niya ay may maraming kaina-hinalang kilos. Kaya gusto niyang lihim na bantayan ito ni Sunwoo para malaman kung may ibang lalaki siya. Kung totoo iyon, dapat agad itong ayusin ni Sunwoo. May sobrang pag-iingat, sinunod ni Sunwoo ang utos ni Mr. Kang at nagdala ng regalo sa bahay ni Hee ayon sa plano. Bawat kurba ng katawan ng babae ay hindi pinapalampas ng mata ni Sunwoo kahit 1 segundo. Pero babae ito ng amo kaya hindi na naglakas loob si Sunwoo na mag-isip pa ng iba. Pagkatapos tapusin ang trabaho, agad siyang gumawa ng dahilan para umalis ng magalang. Pero ang totoo, lumabas si Sunwoo para bantayan siya ng hindi nahahalata. Hindi nagtagal, biglang may kotse na dumating para sunduin si Haesoo. Mabilis ding sumunod si Sunwoo at hindi sila pinakawalan. Pumunta si Sunwoo sa isang malapit na bar na masaya ang paligid. Dito, nakita ni Sunwoo si Hyo na sumasayaw kasama ang isang lalaking hindi niya kilala, pero pagkatapos noon, wala nang nangyari. Sa gabi, sinundan sila ni Sunwoo pauwi, pero ibinabalang ng lalaki si Haesoo sa gate at umalis. Dahil dito, inisip ni Sunwoo na normal na magkaibigan lang sina Haesoo at ang lalaki. Kinaumagahan, ayon sa utos ni Mr. Kang, dinala ni Sunwoo si Haesoo para sa masarap na pagkain. Pagkatapos noon, dinala ni Sunwoo ang babae sa klase niya sa Viola ayon sa schedule. Mula sa labas ng pinto, nakatitig si Sunwoo kay Haesoo nang may paghanga. Ito rin ang unang beses na tumingin si Sunwoo sa isang babae na puno ng emosyon. Ang malambot at kaakit-akit na tunog ng Viola ay nagpasayaw sa puso ni Sunwoo. Hindi inaasahan, may masamang nangyari sa sandaling ito. Ang mga siga na binugbog ni Sunwoo noong nakaraang araw ay galing sa karibal na grupo. Gusto nilang harapin si Sunwoo para tapusin ang galit. Kung papayag si Sunwoo na humingi ng tawad, tapos na sana ang lahat. Pero sa isang matigas na tao tulad ni Sunwoo, hindi iyon mangyayari. Dahil dito, mas lalong lumala ang sitwasyon. Dahil doon, mas lalo siyang kinamuhian ng mga ito. Sa oras na ito, bumalik din si Sunwoo sa klase ng Viola para sunduin si Haesoo ayon sa plano. Hindi inaasahan, biglang lumitaw ang lalaki mula kahapon. Ibinigay niya ang babae pabalik kay Sunwoo nang hindi niya alam. Tahimik lang na sumunod si Sunwoo sa kanila na may tumataas na hinala. Nakita ni Sunwoo na magkasamang pumasok sa bahay sina Haesoo at ang lalaki kaya mas lalo siyang naghinala. Kaya diretsong pumasok si Sunwoo nang walang pag-aalinlangan. At tama nga, tulad ng iniisip ni Sunwoo mula pa sa simula, hindi magkaibigan sina Haesoo at ang lalaki. Totoo silang magkasintahan. Pagkatapos, kinuha ni Sunwoo ang kanyang whip phone para tawagan si Mr. Kang at magulat. Pero nang makita ni Sunwoo ang mga mata ni Haesoo, hindi niya kayang gawin iyon. Alam ni Sunwoo na kapag ginawa niya iyon, siguradong mamamatay ng malagim ang babae. Kaya pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, nagpa siya si Sunwoo na palayain si Haesoo at ang lalaki kapalit ng kondisyon na mula ngayon, hindi na sila muling magkikita, kahit minsan. Magpapanggap si Sunwoo na walang nangyari para manatiling sikreto ang lahat.
Sa pag-uwi, marami ang iniisip ni Sunwoo na may magulong pakiramdam. Alam ni Sunwoo na dahil doon, maaari siyang mapahamak, pero sa hindi malamang dahilan, napili pa rin niya itong gawin ng walang pagsisisi. Nalungkot si Sunwoo nang biglang asarin siya ng isang binatang nakamotor ng walang dahilan. Sinubukan ni Sunwoo na huwag pansinin para maiwasan ang gulo, pero mas lalo pa nila siyang inasar. Pero gabing iyon, may nangyari. Dumating ang amo, si Mr. Kang, para hanapin si Haisu na may galit na mukha. Nang makita niyang iniiwasan siya ng babae, napagtanto ni Mr. Kang na nagbago na si Haisu. Sigurado si Mr. Kang na palihim itong may ginagawa sa likod niya. Samantala, sa pribadong bahay ni Sunwoo. Pagkagising niya, nakatali si Sunwoo at nakabitin sa ere ng kaawa-awa. Binigyan nila si Sunwoo ng huling pagkakataon para mabuhay. Kung hihingi ng tawad si Sunwoo at aamin sa nangyari noon, agad nila siyang pakakawalan. Pero ang dalawang salitang, sorry, ay wala talaga sa diksyonaryo ni Sunwoo. Kaya ayaw na nila mag-aksaya ng oras kay Sunwoo. Agad nilang inihanda ang mga gamit para saktan si Sunwoo ng malala. Biglang tumunog ang phone ni Sunwoo. Ang tumatawag ay walang iba kundi si Mr. Kang. Nakiusap si Mr. Kang sa mga siga na dalhin si Sunwoo sa isang malapit na bakanteng lugar. Akala ni Sunwoo, nakaligtas na siya sa impyerno. Hindi inaasahan, dumating ang trahedya sa sandaling iyon. Nakatayo sa harap niya ang amo na pinagsilbihan ni Sunwoo ng tapat sa loob ng 7 taon. Sa buong panahong iyon, hindi siya nagkamali kahit minsan. Pero alam ni Sunwoo na malaki ang problema niya ngayon dahil pinatawad niya ang magkasintahan at hindi ito iniulat. Hindi inaasahan, ang pagkakamaling iyon ang nagpagbayad kay Sunwoo ng napakataas na halaga. Kung ordinaryong tao lang siya, siguradong hindi niya malalampasan ang bangungot. Pero dahil sa lakas ng loob na hinahangaan pa ng langit, nagawa pa rin ni Sunwoo na pilit umangat sa ibabaw. Sa oras na ito, nasaksihan din ng tauhan ni Mr. Kang ang buong pangyayari. Hinangaan niya ang lakas ng loob na iyon at gusto niyang bigyan si Sunwoo ng huling pagkakataon para bumawi. Dinala niya si Sunwoo pabalik para maglinis at mahimasmasan. Pagkatapos, binigyan niya si Sunwoo ng telepono para makontak. Kailangan lang tawagan ni Sunwoo ang amo, si Mr. Kang, at sabihin ang buong katotohanan, at agad siyang palalayain ng walang kaso. Pero alam ni Sunwoo na kapag inamin niya na may naramdaman siya para kay Haisu, hindi lang siya ang mamamatay, pati si Haisu ay magkakaroon ng kaparehong malagim na sinapit. Nang marinig ni Mr. Kang ang balita, sobrang nagalit siya na parang sisabog. Pagkatapos ng maraming taon na nagtrabaho si Sunwoo para kay Mr. Kang ng may katapatan, alam na alam niya kung anong klaseng tao si Sunwoo. Ang dugong utang ay dapat bayaran ng dugo, pero wala nang ibang paraan si Mr. Kang para maiwasan ito.
Kailangan niyang utusan ang mga tauhan niya para hanapin si Sunwoo kahit saan. Samantala, si Sunwoo, gamit ang kanyang koneksyon, pumunta sa lugar ng ilang ilegal na nagbebenta ng armas. Sinabi ni Sunwoo na gusto ng amo niyang si Mr. Kang na bumili ng ilang dekalidad na baril, pero nagbigay ang pinuno ng grupo ng nakakagulat na hamon. Maglalaban sila sa pagbuo ng baril. Kapag nanalo si Sunwoo, ibebenta niya ang baril ng walang problema. Pero kapag natalo si Sunwoo, pauuwiin niya ito na walang makukuha. Kaya nagkaroon si Sunwoo ng baril nang hindi kailangan magbayad. Pagkatapos noon, kinuha ni Sunwoo ang lahat ng baril at umalis. Pumunta si Sunwoo sa tauhan ng karibal na grupo. Hiniling ni Sunwoo sa kanya na tawagan ang pinuno. Sinabi ni Sunwoo sa kanya na pumunta sa lugar na itinuro ni Sunwoo. Dumating din si Sunwoo doon na may maingat na paghahanda. Pagkakita niya kay Sunwoo, sobrang nagulat ang lalaki. Hindi niya inaakalang makakaligtas pa si Sunwoo mula sa impyerno. Pero tuso at mandiraya rin siya. Malubhang nasugatan si Sunwoo bago pa siya nakaganti. Sa oras na ito, sobrang tuwang-tuwa ang kalaban na may mapanuyang mukha. Sinabi niya na kung hindi kayang patayin ni Mr. Kang si Sunwoo, siya na mismo ang gagawa nito. Pagkatapos noon, tinawagan ni Sunwoo ang matandang si Mr. Kang na may galit na boses. Sinabi ni Sunwoo na maghanda siyang harapin ang paparating na kamatayan. Sa pagkarinig noon, sobrang naguluhan ang amo hanggang sa matakot. Hindi niya inakalang darating ang araw na haharap siya sa halimaw na siya mismo ang gumawa. Para mapigilan si Sunwoo sa kahit anong paraan, pinakilos ni Mr. Kang ang lahat ng tauhan niya para protektahan siya. Hindi nag-aksaya ng oras si Sunwoo sa paghahanap. Natagpuan agad ni Sunwoo ang lokasyon ni Mr. Kang. Pumunta si Sunwoo sa banyo at maingat na nilagyan ng bala ang lahat ng baril. Pagkatapos, ginamo ni Sunwoo ang sugat sa kanyang tiyan para mapigil ang pagdurugo. Pagkatapos noon, dahan-dahan siyang lumabas na may matatag na itsura, sakto para harapin ang lalaking bumali ng braso niya noon. 이쪽으로 오시면 안 됩니다. Tinanong ni Sunwoo si Mr. Kang kung bakit ganoon ang trato sa kanya. Sa nakaraang 7 taon, pinaglingkuran siya ni Sunwoo na parang tapat na aso, pero nagawa pa niyang ibaon ng buhay si Sunwoo. Sa sandaling ito, hindi alam ni Mr. Kang kung paano sisegot para makapagpaliwanag. Alam ni Mr. Kang na wala ng silbi ang kahit anong sabihin niya ngayon. Sa huling sandali niya na puno ng pagsisisi, sinubukan pa rin ni Sunwoo na kunin ang phone niya para tawagan si Hisu sa huling pagkakataon, pero wala nang lakas si Sunwoo para sumagot. Sa oras na ito, naalala ni Sunwoo ang itsura niya habang tumutugtog ng malambot na viola, at nakaupo siyang pinapanood ito at ngumiti ng may kasiyahan. 그 모습을 본 스승이 기이하게 Isang malungkot na pagtatapos pero nag-iwan ng napakaraming emosyon para sa mga nanonood. Nasa taas ang buong nilalaman ng pelikula. Maraming salamat sa panonood. Paalam at hanggang sa muli.